Hello mga katet! May simpleng tutorial ulit tayo sa ating YouTube channel. G20 yung gagawin natin na amplifier. Kinabit ko na yung mga speaker natin para hindi rin tayo tumagal sa ating video. Ang naging problema nito, bali no sounds to. Kahit na nakatodo yung volume control natin, ay wala siyang sounds. Yan. Pero may display siya. Oh. Kahit na sa USB o sa Bluetooth, no sound siya. Dito sa ganitong sira, magkakaroon kayo ng idea kung paano natin i-repair to sa madaling paraan. Para mas maintindihan ng mga mas nakakarami, pakita muna natin yung board niya. Ito yung kanyang power supply board. Yung speaker niya, dito nakakunik yan. Para mas maintindihan. Ito yung kanyang Bluetooth module. Nandito na yung kanyang amplifier. Itong wire na to, nakakunik yan sa speaker natin. Yung 4 na wire na yan. Tapos may IC yan dito. Pakita natin, yan. Ito yung kanyang amplifier na circuit. Nakakunik yan dyan. Papunta yan dito sa terminal ng speaker. Okay, para mas maintindihan ha. Pinapaliwanag lang muna natin para mas maintindihan ng mga nagsisimula. Kasi may display siya eh, oh. Kung makikita nyo, wala lang siyang sounds. Kahit na nakatodo. Pagka ganito ang sira, ano nga ba ang una nating gagawin? Para mas maintindihan na mas nakakarami, ang gagawin natin dito, susukatin natin yung voltahe na pumapasok dito sa ating power supply. Nakakonect din dito yan. Isa lang yung connection yan. Sa ganitong modelo, pagka ganito ang circuito na built-in yung amplifier, pag sira yung amplifier niyan, pwede nga tayong mag-convert ng module amplifier. Pero sa experience natin, dapat magsukat tayo ng voltahe. Naka-raise tayo ng volts DC. Okay, yung kaninang tinuro natin dito sa supply na to, may positive-negative yan. Dapat malaman natin kung ano ang lumalabas na voltahe dito. Teka lang, ayusin ko lang yung test prod. Yan. May nasukat tayong 4.7 volts na supply. Dito sa mismong power supply. Sa experience natin, pagka ganito ang voltahe, may abnormal. Kasi ang power supply niyan, dapat ang supply nito ay 12 volts. Ngayon, tingnan nyo ha. Pagka tumatagal ang power supply niyan, pagka kinonect natin dito yan sa module, yan, may masusukat kayong 4.9 volts na. Ngayon, kahit na ibalik ko na dito yan, may masusukat na ulit tayong 4.9 volts. Dahil isa lang naman yung connection yan. Okay, para mas maliwanagan kayo. Ang supply niyan, hindi 5 volts. Okay, para mas maintindihan nyo, dito tayo nag-connect ng test prod. Dito. Ang supply na lumalabas dapat dyan ay 12 volts. Papunta dito sa module natin. Pag mababa voltahe niyan, may display pero pwedeng wala talagang sounds. Sa ganitong problema, mayroon tayong isang solusyon dito para mas mapadali yung pag-repair. Ito para sa mga baguhan talaga. Ang gagamitin natin dyan ay 12 volts power supply. 2 ampere lang to ha. Pero sa ganitong modelo, kayang-kaya na to. Pero bago nyo ikabit tong DC jack na to, yung negative nito ay nasa labas. Yan. Kung mapapansin nyo, may positive yung nasa loob, negative yung nasa labas. Dapat tama yung polarity rin para sigurado na gumana. Okay? Ito yung gagamitin natin. Sasaksak lang natin doon sa DC jack na yon. Kinabit ko na rin yung speaker natin. Yun, may sounds na siya, di ba? Kahit na hindi natin ni-repair yung power supply board. Adapter lang yung ginamit natin. Tapos, try natin sa USB. Ito, 2 ampere lang yung power supply na ginamit natin dito na adapter. Pero kahit na itodo natin yan, normal naman yung tunog, hindi distorted or hindi namamatay. Ibig sabihin na kaya-kaya yung power supply na kinabit natin. Kung may mas mataas kayo dyan, okay din naman. Para mas maintindihan nyo, yan naka-range tayo ng volts DC. Nakasaksak na yung adapter natin.
Tapos sukatin natin yung supply dito. Dapat dito may makuha tayong 12 volts. Pero yung nasukat natin dito 11.70 dahil gumagana yung ating unit. Pero dun sa original na power supply, ang nasukat natin dito ay 4.9 volts lang. Pagka hindi mo alam yung pagsusukat ng voltahe, talaga mahirapan ka. Kung iisipin mo, may display naman siya, pero walang sounds, mag-iisip ka na sa amplifier siya nagkaroon ng problema. Pero sa ganitong modelo, ang isipin nyo, dito dapat tayo mag-connect muna para malaman nyo kung normal yung power supply. Ito, napaka-simpleng tutorial to para sa mga nagsisimula. Kung wala ka pang idea sa mga ganitong unit, adapter lang ang katapat nito para magkaroon ng sound.